Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity no na mapasalamatan po no ang ating mga subscribers, viewers po natin, ang mga likers po natin no na hindi po nagsasawa no sa pagsuporta dito sa ating channel kasi kung hindi po sa pag-inyong suporta no siguro po ay matagal na po tayong nag-give up dito sa ating channel no at kasi po alam niyo yung pag-subscribe ninyo, pag-share and like po ninyo sa mga videos po natin, ito po ay nagbibigay po sa atin ng incentive or motivation to go on, no? Dito sa ating advokasya na ma-spread out po natin ang mga legal na impormasyon o kaalaman, no? Para sa ating mga kabayan. It could be there sila, it could be your friends, their neighbors, relatives po ninyo sila o kakilala ninyo na sila din ay may mapulot puso sa ating mga pinag-usapan kasi lagi natin sabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay? So, well, maraming salamat no sa inyong suporta, no? At sa mga hindi pa po nag-subscribe, no, kasi base po sa datos po ng YouTube ay more than 60% po ng viewers po natin ay hindi daw nakapag-subscribe. So, kung if you find our videos informative and interesting naman, eh siguro naman po hindi na po kalabisan at wala naman pong bayad kung ako po'y hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share and like po, okay? So maraming salamat 'no, at and I hope 'no, I wish you all 'no, dito sa ating mga lalo na sa aming OFWs po natin, kayo ay nasa mabuting kalagayan at sampu ng inyong mga mahal sa buhay lalo na 'no, ang naiwan po ninyo sa Pilipinas. Maraming salamat. Okay, so ang ating pong pag-usapan po ngayon ay may kaugnayan po sa sulat po sa atin ni Democrito Berto, si Democrito Berto. Sabi niya, "Attorney, good day. Ask ko lang po, pwede bang makuha ng tunay na may-ari ang lupa na na-award na ng DAR kahit may titulo na kami galing sa DAR?" Oh, so, ito yung situation na of course may mga videos na rin tayong nagawa dito 'no. Puwede po 'yan 'no, na depende po sa grounds. Kasi meron po kasi tandaan po natin 'pag kayo ay nabigyan na po ng tinatawag nating titulo, katulad in this particular case may titulo daw sila. So these are what we call CLOA or Emancipation Patent, okay? 'Pag nabigyan pa kayo nito ng titulo, siyempre yung titulo po maitatawag po natin 'yan na isa pong maging bahagi na po 'yan ng ating tourism systems and it becomes, indefeasible 'no? At hindi po yan subject to collateral attack, okay? So, ngayon, mayroon bang sulat tulad sa sulat sa atin 'no, ay mayroon bang chance na kahit na nakatitulo na yan, sa isang land reform beneficiary ay puwede po bang mabawi, okay, ng may-ari? Well, depende po sa grounds 'no, kasi po may mga situation din kasi na halimbawa nagkaroon ng error sa pag-survey, okay? O kaya nagkaroon ng irregularidad 'no, o mayroong fraud 'no, na kung saan, hindi naman dapat na-cover yung lupang iyan sa land reform na nai-cover nung mai-survey, aba'y hindi siya lampas sa 5 hectares na retention limit, okay? At ito'y nakuha, nasakop ng land reform simply because either nagkaroon ng mali, o or nagkaroon ng fraud or collusion na isinama na hindi naman dapat isama. Well, under this kind of situation, this could be amongst the grounds para po mabawi po ng may-ari 'no, yung lupa na kinover ng land reform 'no, mula doon sa mga land reform beneficiaries kahit na may titulo na po sila, okay? So, kailangan lang, mapatunayan na nagkaroon ng tinatawag nating fraud or irregularities 'no, o error 'no, doon sa pag-cover ng lupa na hindi naman dapat i-cover. So, tandaan po natin, 'di ba sabi natin 'no, at, for information purposes na rin 'no, napag-usapan natin ito. Tandaan po natin, ayon po sa ating batas 'no, ang ownership po ng lupa ay wala naman pong limit po 'yan 'no. Basta kayo'y qualified, kayo'y Filipino citizen, you can own lands, okay? Wala pong limit except, yun may exception po.
'Pag ang lupa po pa ay isang agricultural land, dito po ang maximum na pagmamay-ari ng isang mamamayan ay hanggang 5 hectares lamang. In excess of the 5 hectares, ito po ay maaaring i-cover na ng land reform, okey. Ngayon, merong situation na halimbawa ang kanilang lupa ay 10 hectares, okey? Siyempre 5 hectares lang yung maaaring ganitong situation, 5 hectares lang yung coverage, okey? So, meron pang natirang nai-excess na 5 hectares. However, kung meron naman siyang 4 na anak, yung land reform yung may-ari ng lupa, meron siyang tinatawag nating 4 na anak, okey? Na willing naman sila na mag-administer doon sa lupa na yun, okey? At sila ay at least 15 years old na. So, they are still entitled na 3 hectares each. So, ibig sabihin niyan, kung 4 yung anak nung land reform, yung may-ari na subject sa land reform, exempted pa rin sila because yung kahit na 5 hectares na retention limit, this is without prejudice kung may mga anak siya, 'no, na at least 15 years old na willing na manage o mag-administer ng lupa. So, they're being entitled to 3 hectares each. So, kung 4 sila, ay di ano na, lampas na sa, ano na sila. So, sa 3 hectares times 4 ay di 12 hectares na, di ba? So, hindi na dapat ito ma-covered ng tinatawag nating sa Comprehensive Agrarian Reform Law or Land Reform. So maaaring ganitong situation, 'no, na this is one of the grounds, okay, na kung saan ay puwede pong mag-apila po ang may-ari ng lupa na, "Hey, Mr. Dar, nagkaroon kayo ng error kasi, yung para sa anak namin na ganito dapat ang excess ay hindi po ninyo kinonsider. Kaya babawiin po namin 'yan o kaya 'pag nagkaroon ng survey, abay mali po ang inyong survey dapat ganito ang reference point natin kaya dapat hindi po dapat mai-cover yung lupang iyan na maaring napatituluhan na sa pangalan ng isang land reform beneficiaries. So ito lang po ang nakikita nating kadahilanan na kung saan ang titulo na galing sa Department of Agrarian Reform ay maaring maibalik pa, 'no, tinatawag nating magkaroon ng reconveyance, 'no, doon sa may-ari, 'no, ng lupa na original na may-ari ng lupa because yun nga, sabi natin nagkaroon ng irregularidad, there was an error, 'no, or a mistake doon sa survey na gawa, 'no, o sa implementation po ng administrative, procedures, 'no, o policies po ng agrarian reform that, you know, made that cause, 'no, prejudice, 'no, or injustice naman doon sa may-ari ng lupa. So, yun po ang mga exceptions, no, na kung saan ay puwede po na makuha ng may-ari yung lupa. Outside of that, hindi na po kasi, kung qualified naman po kayo at wala namang naging error o walang irregularidad doon sa pag-award ng lupa sa inyo sa pamamagitan na nagkaroon kayo ng, title na galing sa Department of Agrarian Reform, hindi na 'to basta-basta po makukuha ng may-ari ng lupa. Kasi po ay kung tutuusin sila po ay bayad na. Kasi po yung lupa na maaaring kinuha sa kanila, hindi naman po ito kinuhang libre. Babayaran po ito ng gobyerno, 'no, lalo na ngayon magkaroon na tayo ng bagong batas, 'no, tungkol dun sa condonation ng mga existing na babayarin o penalty charges sa mga existing, land reform beneficiary, 'no, sa pamamagitan nating the modern emancipation, 'no, tenant, 'no, na kapapasa lang, 'no, last 2023 or 2024, I think 2023, 'no, na ito ay ano na, 'no, wala na pong babayaran ang mga land reform beneficiaries, 'no, sa mga lupang ito including, interest or penalty charges, 'no, especially those who are qualified, 'no, na mag-avail po sa nasabing batas, okay. So, I hope nasagot po natin ang
katanungan sa atin ni Demokrito Berto, okay? So, okay, bago tayo magtapos ay puwede po pang sa kapapasok lang 'no, puwede po pang makahingi po sa inyo ng pabor 'no. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, could you please click po ang subscribe, share, and like buttons po natin and of course yung notification bell upang sa gano'n ay wala po kayong mami-miss na mga, episode 'no, sa mga updates po natin. Hanggang dito na lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.